عقوبي يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على unang-una, gusto naming magpaliwanag muna, no, dahil ang strategy ngayon ng sponsor natin sa seminar ay parang nabago, no, dahil for 2 years ang ginagawa natin ay puro lecture. So, hindi natin nabigyan pansin ang mga doubts na noon na hindi natin na-explain at naipaliwanag na maigi. So, maybe this time, pwede nating ipapaliwanag at pwede na nating ma-explain sa kagustuhan ng ating mga tagapakinig. Unang-una, sa mga sisters natin na baguhan at yung mga dati nang naka-attend sa mga lectures natin, taos puso kaming nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo at walang sawang nakikinig at hindi kayo nagbabago, no? Dahil doon, siguro dahil ang puso natin ang nag-uugnay, ang nagsasabi na dapat kung tungkol sa Islam ang pag-uusapan ay iyon para sa ating kinabukasan at ating kabutihan. Dahil doon, we welcome you all to this seminar. Yung mga sisters, Muslim man o hindi pa nag-Muslim. Alaikumussalam wa rahmatullah. So this time, sa guideline na ibinigay sa atin ng sponsors, hindi daw pwede tayong mag-ask ng question na verbally. Dapat daw ay nakasulat at para maiwasan natin yung halimbawa kung nahihiya man tayo magsasalita, no? So maiwasan natin yon. Pwede ring ilalagay ninyo ang inyong mga pangalan, pwede ring hindi. So as of now, sa ngayon, gusto na namin marinig kung meron man kayong mga sual o kaya mga tanong na inshallah gusto nating ipaliwanag. The open forum is open to all of you, inshallah. Kung may tanong, inshallah, magsisimula na tayo sa mga tanong na yan. Sino magsisimula ng mga... Okay. Isa lang. While nagsusulat pa ang iba, babasahin ko itong pangunahing question at yung nangunguna, hopefully nangunguna rin sa numero, no?
Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ang pangunahing tanong sa mga sisters from Bulacan, I think. Okay, sister from Bulacan. Unang tanong, tungkol po ito sa donation box. Donation box, ha? Okay. Ano ang tanong? Ang tanong ay, halal po ba na maglalagay tayo ng mga donation boxes sa mga Muslim establishment? Uulitin ko, no? Halal po ba na maglalagay tayo ng mga donation boxes? Yung donation boxes, yung para sa sadaka yun, sa mga kapuspalad or sa mga moske, sa mga nangangailangan, sa mga orphans, no? Lahat ng gawaing Islamiko, ang donation na yon. Sa mga Muslim establishment, yun ang unang tanong. Okay. Ang sagot ay simple. Nangangailangan lang ng permission o kaya pahintulot ng isang establishmento na yan, at kung ano man ang gagawin, kung ano mang donation ang ibibigay natin ay sa paningin ng Islam ay pwede. Ha? At yun ang mahalaga. Dahil mayroong hadis ang Rasulullah, kung magbibigay daw ang kanang kamay, ay kung kinakailangan hindi makikita ng kaliwang kamay. So ang pagbibigay sa donation box ay isa siyang isang paraan kung saan hindi natin malalaman kung sino ang nagbibigay. At yun, kung gagawin para sa Allah, yun ang inshallah makukonsider at mabibilang na isang sadaka. At ang isang sadaka, tutfi'in nar. Yun, ang apoy sa Jahannam ay mawawala. Inshallah. Okay, ano pa ang question? Open question to, no? Lahat ng mga question ninyo, huwag lang personal, no? Siguro kung personal, pwede sa telephone. Pero kung gusto namang iparinig para makapulot tayo ng lesson, pwede rin. Pangalawang tanong, galing sa NCR din ito. Itong question na galing sa mga sisters na from National Capital Region, no? NCR. Taga Manila to. Pangalawang question ay, sino ba ang naunang propeta? Sino ba ang naunang propeta? Si Jesus or Prophet Muhammad? Ulitin ko, no? Sino ba ang naunang propeta? Si Jesus or Prophet Muhammad? Okay. Itong question ay galing sa Cavite siguro. Cavite, galing sa Cavite itong tanong, no? Pangalawang tanong. Sino ba ang nauna? Ako nga magtatanong sa inyo. Ay yung mga kapatid nating still na nasa mga followers pa ni Jesus or propeta Jesus, no? Hesus Kristo. Sino bang nauna? Hesus Kristo or Prophet Muhammad?
Ang sagot daw ay si Jesus ang nauna. So, totoo ba yun? Dito sa mga kalalakihan, totoo ba yun? Okay. Ang sagot, ang prophet o kaya sugo ng Diyos na si Hesukristo ay isa sa pinakamalaking propeta o kaya sugo ng Diyos sa paningin ng Islam. Isa sa 5 pinakamalaking propeta, pinaka-leader propeta ng Allah, ng Diyos na ipinarating sa sangkatauhan. At yun, ang pangunahin ay Prophet Nuh, Ibrahim, Moses or Musa, Hesukristo or Jesus. Ang panglima ay Propeta Muhammad. Ang pagtawag sa Quran na yan ay ulul azm. Anbiya'u ulul azm. Yung mga anbiya, yung mga propeta na leader ng 124,000 propeta ng Diyos. Nagsimula sa Adam, papunta sa Prophet Muhammad. So, ang Jesus Christ, o kaya propeta Hesukristo, sa paningin ng Islam, at sa paningin ng Gospel, no? Sa paningin ng Bible, ang Jesus ay nauna sa propeta Muhammad. Propeta Muhammad ang pinakalas na propeta o sugo na pinadala ng Allah. Kaya doon din sa propeta Muhammad na kumpleto ang religion ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is, sabi ng Diyos, inna dina indallahi al-Islam. Ang relihiyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan ay walang iba kundi ang Islam. So, kung ang mga propeta ay 124,000 prophets, at ang lahat na yon ay sugo ng Diyos, ibig sabihin, ang isang relihiyon na pinadala ng Allah ay walang iba kundi ang Islam. So, ano ang relihiyon na dala ng propeta Hesukristo? Ano ang relihiyon na? Hindi. Christ ay kinuha sa pangalan ng Hesukristo ay ang Christianity ay kinuha sa pangalan ng Jesus Christ, hindi ba? Kung sino man ang naniwala sa Jesus ay Kristiyano sa pangalan ng Jesus. So, ibig sabihin, yung relihiyon na yan ay ang nag-introduce ay si Jesus Christ, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang Panginoong Diyos. Kasi kinuha sa pangalan niya. Ang lahat ng propeta ng sugo ng Diyos na pinadala sa sangkatauhan ay 124,000. Lahat yun ay galing sa Diyos sa buong may kapal. So wala silang ibang mensahe kundi iisa lamang. Yun ang to believe in one God, maniwala sa iisang Diyos, was tanibut takot, at lumayo sa katuruan ng yung mga sangkatauhan. Lumayo sa katuruan ng yung creative religion. So, yung preaching, yung katuruan na ibinigay o kaya inintroduce ng Prophet Jesus ay sa paningin ng yung mga naniwala sa kanya ay pinangalan sa kanya sa pangalan niya Jesus Christ.
So those who believe in Christ, yung naniwala sa Christ, sa Jesus Christ, ay tinawag na Christian. Yung naniwala talaga, tinawag na Christian. Pero kung real Christian ka at lumayo ka sa katuruan ng mga yung hindi tunay na Diyos, kung lumayo ka sa katuruan nila, yung mapang-api at gawa-gawa lamang, ibig sabihin noon ay sumunod ka sa katuruan ng Jesus. So kung sumunod ka sa katuruan ng Jesus, ibig sabihin ay nag-surrender ka sa katuruan ng isang puong may kapal na nagpadala sa Jesus Christ, sa Hesus Kristo. At yun ang walang iba kundi ang iisang Diyos. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong Prophet Muhammad sa Bible, sabi ng Jesus, hintayin ninyo ang isang kapatid ko na magdadala ng yung kumpletong relihiyon na galing sa aking ama. Hintayin ninyo ang pangalan niya ay Ahmad. Ang ibig sabihin ng Ahmad ay pinupuri sa langit. Pero dito sa lupa, ang pangalan niya ay Muhammad. At ang ibig sabihin ng Muhammad ay pinupuri din. At yun ang kauli-hulihang sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang nauna ay Jesus. Pagkatapos, ang nagkumplito ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakahuling propeta at pinaka-leader ng 5 na yun. Ang pangalawang tanong, kung meron kayong follow-up question, follow-up na tanong, magtanong din kayo, no? Yung mga kapatid nating hindi pa yung Muslim na. Yung Muslim na rin. Dahil yung totoong Christian ay Muslim. Yung totoong Christian ay Muslim. Yung palaging pumupunta at nagsasamba, yung totoong Kristiyano ay Muslim. Dahil sumunod sila sa katuruan ng Jesus Christ. Kung meron kayong follow-up question, mag-question kayo mamaya. Pangatlo na, no? Pangatlong question. Halimbawa lang. Uuwi kami ng Pilipinas. Oy, bakit hindi ba kayo uuwi? Bakit halimbawa? Halimbawa lang, alisin na yung lang. No? Halimbawa, uuwi kami ng Pilipinas. Ayun. Sigurado na. Sa Ramadan. Ramadan pala. Sa Ramadan. Tapos, di kami nag-fasting. Hindi kami nag-fasting. Ano ba ang magiging kaparusahan nito? O may paraan pa ba na makapagbayad kami ng fasting na yun o wala? Okay. Itong tanong na ito ay tungkol sa fikhi. Sa fikhi, sa hukuman ng Islam. Okay. Yung ginagawa ng iba, yung mga mayayaman. Okay? Yung ginagawa ng mga mayayaman, wala akong sinasabi kung sino. During Ramadan, umaalis sila ng kanilang lugar, papunta sa Europa, sa Amerika, para lang mag-escape. At gagawing dahilan na mag-business. Okay. Pero sa 30 days talaga. 30 days na pupunta sa isang lugar. So, sabi ng fikhi ng Islam, ganito yun. Kung halimbawa, lahing Pinay ka, Pilipino ka, at pinanganak ka saan ba? Sabihin natin, saan? Saan sa Pilipinas? Sa Makati. Hindi.
Hindi. Sa Pinas. Saan ka sa Pinas? Itong. Cavite. Ibang lugar naman. Sa Cebu, okay. Sa Cebu. Bisaya ka, no? Sa Cebu, at doon ka na malagi, mag-i-stay ka ng 30 days. Ano ang sinasabi ng Islam dito, tungkol dito? Kung pinanganak ka sa Pilipinas, yun ang first home mo. Yun ang pangunahing bahay natin. Ang Kuwait ay pangalawang bahay natin. Okay. Kung makawi ka sa Pilipinas at mag-i-stay ka, makabalik ka na sa inyong home place, no? Hindi ka na pwede magiging musafir. Hindi ka na magiging musafir. Ibig sabihin ng musafir, traveler. Okay. Pangalawa, kung mag-i-stay ka doon, mamalagi ka ng 30 days, dapat mag-fasting ka. Wajib o kaya nararapat sa atin na mag-fasting. Or kung magpunta ka sa Pilipinas na mamalagi ka doon ng 10 days, pwede ka na rin mag-fasting. Okay? Ngayon, hindi ka nag-fasting ng 30 days. Nandoon ka sa isang lugar lang sa iyong home place. Sa Cavite or sa Cebu or sa Bulacan. May kaparusahan ba yun o wala? May kaparusahan ba yun o wala? Ang sabi ng Islam, haram sa mga Muslim kung inabutan sila ng Ramadan sa angmang lugar at pwede silang mag-fasting, walang hadlang sa kanilang sa kababaihan at mga kalalakihan, wala silang sakit, wajib, nararapat sa kanila mag-fasting. Kung hindi sila mag-fasting, haram yun sa kanila. At dapat bayaran nila sa ibang buwan. Magbabayad kayo ng ibang buwan at magbibigay pa kayo ng penalty. Penalty ng hindi ninyo pagpapasting at magbayad pa kayo ng kung ilan man ang ilang araw ang hindi natin nagawa. Pero kung halimbawa, taga Pinas ka. For 30 days, pumunta ka nag-vacation ng sa Pilipinas, pero hindi ka na malagi sa isang lugar. Pumunta ka sa Cebu, 5 days. Pumunta ka sa Bulacan, 5 days. Pumunta ka sa Masbate, 5 days. Pumunta ka sa Mindanao. Kung saan-saan ka nagpunta para mag-vacation. Mag-vacation lang talaga. Yung mga taga-Kuwait na, no? Yung mga may tirahan na dito. Kung sino man sa inyo. So, hindi ka rin pwedeng mag-fasting kahit sa Pinas ka na pinanganak. Dapat yung 10 days na yun, sa isang lugar ka lang, mamalagi, at kung lalabas ka sa iyong lugar, with the distance of 48 kilometers or 46, dapat mag-fasting ka na. At yung apat na rakat para sa prayer ay i-shorten mo na lang nga gagawin mong 2. At makakaano lang tayo sa kaparusahan yun kung magbabayad tayo. Pero what we did is haram, forbidden. Haram yun sa atin. Speaking of pagbabayad, paano babayaran yun? Paano bayaran? Siguro yung ano ang ibig sabihin? Bayaran ng pera or ano? Dalawa ang ano mo, no? Isa, mag-penalty ka. Okay? Mag-penalty ka. 75 grams ng yung bigas. Each day. Pangalawa, bayaran mo ng fasting din. Fasting din sa paningin ng Ahlul Bayt, ng Rasulullah at ng Quran at ang Ahlul Bayt. Sa paningin ng ibang grupo, hindi. Magbigay ka lang ng penalty, hindi ka na magbayad ng fasting. Pero hindi dapat ganun. Sheikh na, ilang days po sa bawat
Ramadan na intentional na hindi sila nag-fast, ilang days ang babayaran nila sa bawat isang araw? Hindi pa tayo napunta ron, no? Kung sinadya natin na hindi talaga hindi magfa-fasting, hindi magfa-fasting, tingnan ninyo ang punishment, no? Tatlo ang pagpipilian natin. Either it'amu sittina, ano ba yun? Ano yan? Magpakain, no? Magpapakain ka ng 6 katao na pakir. 6 Or hindi, kung hindi mo makakaya, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng isang anong tawag doon? Yung slave at bibilhin mo para sa magiging free. Magpi-free ka ng isang slave. Ang pangatlo ay sitina miskinan ano yan? Ang pangatlo ay either pipiliin mo na magpuasa ka ng 30 days mutatabian na 30 days na dire-diretso. Oo, hindi. Sa isang araw yun. Sa isang araw na intention na hindi ka talaga nagpasting na kusang loob mo na hindi mo ginawa. 60. 60 person na nangangailangan magpakain ka sa kanila. So, Oo. Hindi, lahat na, pangkalahatan. Kung kaya mo ng 6 katao na ibibigay mo sa kanilang pera o kaya magpakain ka, okay, do it. Kung hindi, kung saan ang makakayanan natin, no? Yung sa 30 days, hindi yung 30 days directly. Hindi. After 10 days, na pwede ka nang alternate, no? Halimbawa, ngayon mag-fasting ka, bukas hindi naman, hanggat maabot ang 30 days. So yung shake na, isang buwan, 30 days, times 30, ganun po yan? Yun, isang araw yun kung kusang loob na hindi mo ginawa. So kung 30 days na, ano kayang mangyayari sa atin? Depende yun, no? Depende. Kung jahil tayo, no, hindi natin, dahil sa kamangmangan, meron ding exemption. Hindi yung halimbawa, 30 days, hindi ka nagpasting, 30 days times 30. Hindi yon. 30 days lang ang gawin mo. Ganon yon. 30 days lang. So, hindi. Yung 30 days times 30, ilan yun? 900 na. Wala tayong magagawa. Pero hindi naman maging 30 dahil mayroong mga bisita ang mga kababaihan, no? Mayroon pa ang paraan sa pagbabayad? Mayroon. Yun na nga. Kung halimbawa, sa ibang araw, sa 11 months, pwede ka nang pwede mong i-divide into 11 months or 10 months. Kung bilangin mo lang, Allah karim, no? At maghingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung dahil sa kamangmangan, kung hindi, ayun ang nakakatakot. Dahil alam mo ang hukum at hindi mo ginagawa. Ano pa ang question? Pwede pong related question?
Oh, follow up question or related question? Oh. In relation to fasting po, kung kunwari po, imsak na ngayon, for example, ang imsak natin is 4:45. Okay? Tapos, ang isang magpa-fast hindi pa siya natapos kumain o uminom ng tubig, naka 4:50 siya natapos. Pwede po ba yun? Ano po ba ang hukom doon? Ang imsak po ay 4:45. Mhm. Kumakain pa yung isang tao, o Mm. uminom pa siya after 4:45. So, Mhm. siya 4:50 Mm. or 4:55, before 5 minutes before salah. Pwede po ba yun? Or adan? Pwede po yun? Pwede pa. Pwede pa. Okay lang. Wala sang babayaran. Basta hindi sinadya, no? Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Paano po yung paano po yung mga workers namin, kunwari yung mga syakala po namin sa bahay, kung minsan late sila, dahil kung minsan nagsaserve pa sila, late din nagising yung pamilya. Mm. Ano po ang hukom? O yun nga, dahil dapat dito, no? Dapat dito tanggapin natin ang yung sistema na kung saan sa panahon ng fasting dapat bigyan din natin ng ng counting yung anong tawag doon? Counting consideration sa yung mga tagapagluto na dapat sa Islam, no, pagkainin din together with the after mag-serve dapat at kumain na rin sila kung Muslim. So yun na nga, kung sa panahon ng Ramadan dapat bigyan sila ng counting consideration, no? Mayroong tanong, no? Sa panahon ni Adam, may relihiyon na po ba noong sa panahon ni Adam, ni Nabi Adam? Meron na bang relihiyon sa panahon ng Nabiullah Adam o wala pa? Ha? Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Hindi ako nag-create o kaya gumawa ng mga lumikha ng mga jin, yung jin na ibang generation yun, no? Yan, hindi natin nakikita. At mga tao. Hindi ako gumawa ng mga tao at saka mga jin. Iisang purpose lang. Iisang purpose lang yun ay liya'buduni. Liya'buduni, para magsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mensahe ng Adam sa panahon ni Adam at papunta sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay iisa lamang. An i'budullah wajtanibut taghut. Sambahin ninyo ang kaisa-isang Diyos na Allah at lumayo kayo sa katuruan ng walang kabuluhan. So anong ibig sabihin doon? Lahat ng mga propeta ay Muslim at ang dala-dala nila ay relihiyon na nanggagaling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Islam, iisa lamang. At nagsisimula yon sa Nabiullah Adam. So ibig sabihin doon, sa panahon ng Adam ay meron ng relihiyon. Okay? Maya na yan. Siguro ito mamaya na rin. Assalamualaikum. Meron tanong dito, no? Halal po ba ang nagpapautang tayo sa tao na may tubo?
Walang tubo. Anong ibig sabihin ng tubo? Interest, no? Okay. Halal po ba ang nagpapautang tayo sa tao na may tubo na 5-6? 5-6. 11. No? 5-6, 11. So, kung, ang sagot ay ganito, no? Kung ang nangutang sa inyo ay Christian, pwede. Kung ang nagutang sa inyo ay Kristiyano, pwede. Kung ang nangutang sa iyo ay Muslim na kaparehas mo, yun ay haram. Oh, may follow-up question, may related question kayo. Yun ang inaasahan ko, no? Bakit daw, kung Kristiyano ang mangutang sa iyo ng 5-6, ay pwedeng-pwede. Kung kaparehas mo Muslim, ay hindi. Dahil ang isang Kristiyano, sorry to say, no, sa mga sisters, mamaya kung may meron kong question, mag-question din kayo, no? Please join us. Oh? Kasi itong mga kapatid nating Christian ay wala silang paniniwala kasdul qurba. Wala silang paniniwala na gagawin mo yan para makalapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron wala? Wala. Di wala dong sistema. Okay. Na ikaw mo sang Muslim, kaparehas mo Muslim, nangutang sa iyo. Meron ba siyang kasdul qurba? Naniniwala ba siya sa ganun? Hindi. Kung meron siyang paniniwala, yun, doon ang source ng pagkaharam o kaya yung pagkaharam ng 5-6 sa mga kaparehas na Muslim. Naniniwala sila. Tanungin mo, pero ang sabi nila, wala akong dahilan dahil gipit. Maraming nga sa amin sa Zamboanga. Maraming nga sa amin. Sabi, itong last week, isa sa mga kaibigan ko, sabi niya, Sheikh, ano bang magagawa namin kung walang makain mga anak namin? So sabi ko, is there any other way na wala bang ibang paraan na gawin natin para lang umutang ka na lang, kaysa halimbawa kukuha ka ng 5-6. Sabi na wala namang pautang dahil alam nila wala akong may bayad. O yun palang dahilan, no? Sabi ko, kung may magtitiwala sa iyo, dapat protektahan mo yung pagtitiwala na yon. Pero dahil sa kakipitan, doon na-force ang mga tao, no? Meron ding meron ding exemption. Kung ikakamatay ng isang tao o kaya gipit na talaga, wala ng ibang paraan, you can do it. Sa usulul fiqh, sa principle of jurisprudence, sabi niya, inda darurat tubahil mahdhurat. Kung kinakailangan na talaga na gawin mo yan, gawin mo sa panahon lang yon. Huwag mo nang ulitin. Pero ang sa atin ay inuulit-ulit. Ayun ang problema. Ano po ba talaga ang totoong kwento ng Kaaba? Kaabatullah. Ang Kaabatullah ay, ano ang ibig sabihin ng Kaaba? Yung cube, no? Yung house of God. Yan. Ang Kaaba ay isang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala na konektado sa Baitul Ma'mur. Konektado sa yung mga bahay ng mga angels, no? At ang Kaabatullah, yan ang sentro ng mundo. Yan ang sentro ng mundo. So, totoo ba? Ang pangalawang question ay, totoo po bang si Imam Ali ay pinanganak sa loob ng Kaaba?
Ha? Totoo ba na mayroong isang tao, hindi propeta, isang tao na ipinanganak sa loob ng Kaaba? Ha? Sa history ng Islam, sa panahon ng Nabiullah Adam, mula sa panahon ng Nabiullah Adam hanggat sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay walang taong ipinanganak sa loob ng Kaaba except iisa lamang. Yun ang Imam Ali alayhi salam. Ali ibn Abi Talib pinanganak doon, at ang kanyang nanay ay sino? Sino ang pangalan ng nanay ng Imam Ali? Fatima binti Asad. Sa pamilya ng Asad, pamilya ng mga matatapang, no? Ipinanganak ang Imam Ali doon sa Kaaba. At ang istorya noon ay mahaba, no? To shorten the history, nang sumakit ng kanyang tiyan, kasi nagiging attitude ng Fatima na kung sa tuwing umaga umuupo siya doon sa Kaabatullah at tinitingnan niya ang Kaaba. Hanggat sa kung minsan dumaraan naman ang Rasulullah, ang Prophet Muhammad, dumadaan doon at tuwing dumarating sa kanyang harapan ang Rasulullah, ay tumatayo ang Fatima binti Asad. At yung dala niya, ang Imam Ali alayhi salam. Pangatlong beses na ganun ang nangyayari, hanggat may nagtanong, bakit ka tumatayo tuwing dumaraan ang Amin, Muhammad Amin? Kasi Muhammad Amin ang pangalan ng Prophet Muhammad sa panahon na hindi pa siya nagiging propeta. Ibig sabihin ng Amin, siya ang pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga pinuno ng mga Arab. Wala pang Islam, no? Wala pang Islam. Dahil sa kanyang attitude. Yun, isang tinanong siya, bakit ka tumatayo? Sabi niya, hindi ko rin alam. Sabi ng Fatima, itong bata na sa loob, iyan ang nag-uungkat sa akin na dapat tumayo ako. Ano ang sabi ng Rasulullah? Sabi niya, yung taong nasaan, yung bata na sa sinapupunan ni Fatima, ay mula pa sa sinapupunan ay naniniwala na sa pagkapropeta ng Prophet Muhammad. So, dahil doon, sinabi ng kasi itong Imam Ali at saka Prophet Muhammad ay nurun wahid. Iisa lang kanilang light, except ang kanilang liwanag ay isa lamang. Pero, ang Prophet Muhammad ay Nabi, ang Imam Ali naman ay napagkatiwalaan ng Islam after sa pagkamatay ng Prophet Muhammad. So walang totoo na sa history ng Islam, matatagpuan natin yan hanggat sa encyclopedia, makikita natin na ang iisang tao lamang ang pinanganak sa Kaaba, yun ay ang Imam Ali alayhi salam. Ano yun? May follow-up question? Itong question, no? Totoo po bang may mga masamang sinasabi ang mga Shia Muslim? Hindi ko alam kung sino ito. Totoo po bang may mga masamang sinasabi ang Shia Muslim kina Abu Bakar at mga kasama niya? Ano po ba ang ginawa nila Abu Bakar? Ano po ba ang ginawa nina Abu Bakar? Ganon yun. Dapat. Ano po ba ang ginawa nina Abu Bakar?
Itong question bukas na natin pag-uusapan ito, no? Inshallah. Inshallah bukas natin pag-uusapan yan. Ito sa fikhi, no? Sa fikhi ng Islam. Pag naggusul janaba, alam ninyo ang gusul janaba. Pag naggusul janaba po ba, pwede po bang magdasal kahit na hindi na magwudu, hindi na ablution, no? Pwede bang magdasal kahit hindi na magwudu kung nakapagpaligo na ng gusul janaba? Anong ibig sabihin ng gusul janaba? Ang gusul janaba ay pagliligo ng isang, halimbawa, nanaginip na lalaki at saka babae, nanaginip na yung may mga pangyayari, no? Na nanaginip siya at may lumalabas sa kanya, sa lalaki. Sa panaginip yun, no? Or itong gusul janaba, pagligo ng yung mga taong may mga asawa. Sa pagitan ng lalaki at saka babae, may mga asawa. Kung halimbawa ang gusul na yon, ang pagliligo na yon ay gusul janaba, kung ginawa yon sa tarika, sa sistema ng Islam, automatically, hindi na sila magwudu. Pagkatapos ng gusul janaba, pagliligo ng janaba, ay diretso na sila magsasambayang, magdasal. Paano ang tarika o kaya correct sistema ng pagliligo ng gusul janaba? Tatlong paraan, no? Tatlong paraan. Isa, unang-una, paliguan natin o kaya hugasan ang ating ulo hanggat sa ating liig, no? Hanggat sa balikat. Itong sa balikat ay ihtiyat lamang. Ihtiyat, ibig sabihin, sunnah, na panigurado na ang liig natin ay nakapasok sa hinugasan o kaya pinaliguan. Hanggat mabasa ang bashara, hanggat mabasa ang ating ang ulo at ang ating liig, isa yun sa paraan. Pangalawang paraan ay paliguan natin ang mula sa balikat hanggat sa ating sa paa, sa dulo ng ating paa, pero half of our body sa yung kanang balikat, no? Parte ng ating katawan sa kanan, dapat mabasa yun lahat. Mabasa lahat. At hindi yung sarat o kaya hindi kinakailangan na dapat ang paggusul ay kagaya ng pag-udu, pag-ablution, na dapat galing sa taas papunta sa baba. Kahit halimbawa, para masigurado mo, hugasan mo dito papunta sa paa hanggat sa sa siki natin, sa paa natin. At dito sa balikat hanggat sa baba. Kung mabasa na yun lahat, yun ang pangalawang paraan. Ang pangatlong paraan ay sa kaliwang balikat at parte ng ating katawan. So, ganun din gaya ng sa kanan. Pero sunnat o kaya recommended, kung halimbawa maghuhugas ka, pinaliguan mo ang iyong parte sa kanan, ipasok mo din sa yung parte, yung counting party ng ating kaliwang balikat. Dapat ipasok din natin
para sigurado na nabasa lahat. Kung matapos na yon, kung ganun ang tarika ng paghugas natin, pagpaligo natin, pagkatapos noon, magbihis ka at kunin mo ang yung damit na pangdasal, diretso ka na magdasal inshallah, hindi na kinakailangan na mag-udo ka uli. Except kung nagbigay ka ng carbon dioxide. Kung may lumabas na carbon dioxide, yun. Or natulog ka bago ka nagdasal, na dapat mag-udo ka uli. Yeah. Bukas na natin ito itong pangatlong question. Itong question. Please talk about makeup. Kayo dyan, ha? Kayo dyan. When is it halal? And when is it haram? Can we put our pictures with lipstick in our profile? Inshallah, para maliwanag, inshallah bukas, first question, tatalakayin natin ito, no? Inshallah. Maganda ito, maganda. Meron pang tanong? Yung mayroon pang 2 minuto, no? 3 minuto. Yung sinabi natin sa mga kapatid nating Kristiyano, no? Yung tanong kanina na ano ba ang relihiyon na dala ng Prophet Adam? Ganun man yun, no? May relihiyon na ba sa panahon ng Adam? Yun. Sa totoo, no? Yung sa panahon ng Adam, up to Prophet Jesus, o kaya Jesus Christ, iisa lang ang kanilang mensahe. Except, sa panahon ng Jesus, meron siyang malawak na katuruan. Dahil sa inclusion of different cultures. Marami rin lumalago ng sangkatauhan. Ayun, iba-iba ang kwan. Lumalago din ang mensahe ng Prophet Jesus. So, inshallah, yung mga sisters nating Christian, no? Ngayon, please join us in the open forum. Okay, bukas, isulat ninyo, no? Isulat lang ninyo at para maansalan natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Wala namang problema. Pero bukas, inshallah, magpunta kayo dito, no? Baka may question kayo. Tatalakayin ko yung ano ba ang kasi may tanong kanina, yung Jesus at saka Muhammad, di ba? Sino ang nauna? So, ano bang relihiyon ng Jesus? Ano naman ang relihiyon ng Muhammad? At meron ba silang commonality? Meron ba silang pinagkaibahan? Wala. Ayun, inshallah, bukas, tatalakayin natin para maintindihan natin, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay? Oh, okay. Sabihin mo bukas lang, sabihin mo magpunta ako. Okay? At sa makalawa, pwede hindi. Bukas magpunta ka rito, ha? Ayun mga ibang sisters, Kristiyano pa na, please attend tomorrow, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.